At ang ating pag-uusapan ngayong gabi ng lagim ay ang nilalang na tinatawag na tambaluslos. Ang tambaluslos pa mga kababayan ay isang nilalang na may malaki ang nota na mahilig po sa mga magagandang babae, mahilig sa singit ng babae. Yan po Pero iba naman ang tambaluslos dito sa ating kongreso mga kababayan. Dahil hindi po mahilig sa singit ng babae, kundi mahilig sa singit ng budget. Yan talaga ang sinabi ni Atty. Topacio mga kababayan dito kay tambaluslos dahil bilyon-bilyon ang in-insert na pera mga kababayan siningit. Kaya sabi ni Topacio, etong si Romualdez mahilig sa singit. Panoorin po ninyo ha. Dumulog sa ombudsman si Davao del Norte Representative. By the way, ipanaw sambayanan bago natin makalimutan. Number 18 sa balota. Ituloy natin ang laban kasama ang bayan. Tayon Alvarez para sampahan ng reklamong katiwalian si House Speaker Martin Romualdez at iba pang kongresista. Buti nga. Dahil sa umano'y questionable pagsisingit. Pagsisingit? 12 times po naming nabilang na meron pong ganong insertion. 12 times siningit mga kababayan. Billions and billions of pesos. Over 200 billion ha. Ang laki na niyan. Siningit ng tambaluslos mga kababayan. 12 yung singit, oo. Singit? Ibig po sabihin si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Ganang mana sa tambaluslos mga kababayan, no? Kung ang nilalang na tambaluslos mga kababayan mahilig sa singit ng babae, ang ating tambaluslos naman mga kababayan sa kongreso mahilig sa singit sa pera ng budget. Sa umano'y questionable pagsisingit ng 241 billion pesos. 241 billion mga kababayan, maanumalya. Pasyon sa 2025 national budget. Marcos Magag! Matatapang nila mga kababayan, Martin Luther, Tagalut, at Zalde Kupit. Reklamong katiwalian ang isinampas sa Office of the Ombudsman laban kay House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal ng Kamara. Tinukoy sa reklamo ang umano'y 241 billion. Ito yung time mga kababayan na sinabi nila, "Hello Speaker!" Hello Speaker pa sila. 241 billion pesos Grabe, na insertions pera. o isiningit daw na alokasyon sa 2025 national budget gamit ang mga iniwang mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. Kung hindi yan corruption mga kababayan, ano pang tawag nyo dyan? Hindi nga natin alam kung anong paggagamitan ng mga perang iyan. Blanco ha. Bukod kay Speaker Romualdez, pinangalanan Ito na ang tambalustos mahilig sa singit. din sa reklamo ang mga umano'y sangkot dito na sina House Majority Leader Manix Dalipit Yung demonyo mga kababayan nasabay-sabing, distraction lang ito, pang diversion daw mga kababayan para hindi daw ma-focus sa impeachment ni Sara. Hello! Alin ba talaga ang mas importante sa bayang ito? Yung mapatalsik nyo si Sara o yung kurkutan nyo dyan sa kongreso? Kahit mapatalsik si Sara Duterte mga kababayan, uunlad ba ang Pilipinas? Smiyo, lalong malulubog tayo. Samantalang kung pagtutuunan natin ito ng pansin mga kababayan, itong mga insertion nila, which is isa sa mga dahilan mga kababayan kung bakit lumubog sa hirap ang ating bansa dahil sa kurakutan na kagaya nito. Kung ito ang ating pagtutuunan ng pansin, mas nakakabuti ito sa sambayan ng Pilipino tapos distraction daw. Ang House Appropriations Committee Chairman Zaldico at ang acting chairman ngayon ng komite na si Marikina Nag-ano daw mga kababayan? Last minute shopping? Representative Stella Kimbo. Kimbolos-los? Ang mga naghain ng reklamo, sina Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, Senatorial Candidate Attorney Jimmy Bondoc, Citizens Crime Watch President Diego Magpantay, at mga abogadong sina Ferdinand Topacio at Virgilio Garcia. At least mga kababayan, for the first time, question nila ang legality ng mga insertion dyan. Dahil, aminin na natin matagal na yan nilang ginagawa mga kababayan, walang umiimik. Kaya mas mabuti na mga kababayan, once and for all, dadalhin ito sa Korte Suprema. At sana maging patas itong Korte Suprema ha. Dahil kung hahayaan nyo ang mga ganyang mga gawain, Korte Suprema, ikabilang kayo sa problema ng bayan that will legalize corruption na talaga mga kababayan. Ibig sabihin,
hinahayaan ng Korte Suprema na, magpasa ng kahit may mga blanco-blanco dyan na pwede nilang lagyan ng kung anumang amount, mga kababayan. Hiling nila sa ombudsman, kasuhan ng tig 12. Pero sa ombudsman pala ito, no? Iba pala yung i-final nila sa Korte Suprema, mga kababayan. Hoy, ombudsman! Mabuti rin naman, di ba? Dito, di ba sa Korte Suprema pala yung question din nila, yung legality. Wala pang resulta. Ito naman, mga kababayan, criminal case talaga. Dahil sa Korte Suprema, wala po yung kulong, mga kababayan eh. Dito, sa ombudsman, meron ng kulong. Yung 4, mga kababayan, na primary suspect at saka yung mga maliliit nilang may mga et.al. doon. Counts ng graft at falsification of legal documents ang mga respondent. Nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinutal namin umabot sa 241 billion. Ang laki talaga yan. 241 billion. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Hinihingan pa namin ng reaksyon sina Speaker Romualdez, Ko at Kimbo. Si Dalipi naman sinabing ang isa sa mga suspect, mga kababayan, what do you expect na sasabihin na yan? ang pagpasa ng national budget ay isang responsibilidad ng Kongreso at Responsibilidad nyo, pero hindi kabilang sa inyong responsibilidad na mag-fill in the blanks. mang tangkang iba ang palabasin ay pagbaluktot sa katotohanan at Wow, katotohanan! Galing sa buhaya, mga kababayan. sa legislative process. Pagtuna pa ni Dalipe, bilang isang kongresista, may mga pagkakataon noon si Alvarez na questionin o tumutol sa sinasabing kahinaan ng 2025 General Appropriations Ngayon lang nga, umaksyon na nga siya. Bill, pero hindi niya ito ginawa. Dahil, ang magic, mga kababayan, later na. Ipinapakita daw nito na namumulitika lang si Alvarez para Hindi yan pamumulitika. Para yan sa taong bayan. masira ang kredibilidad ng liderato Matagal lang sira. ng Kamara. Bumuelta rin ang isa pang Isa naman ito, Tingog Party List, mga kababayan. Tumaba na dyan sa pwesto, mga kababayan. Grabe, Tingog Party List, tiba-tibayan. yadong kongresista ni Romualdez. Ito po'y klarong diversion lamang. Diversion! Di ba kayo nga ang nag-divert sa issue? Dahil dyan sa blanco-blanco nyo, pina-impeach nyo si Sara. Sa mga issues. Kasi kung Bigla-bigla. isipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget. Bakit ngayon na nila naisipan? Ang tagal pinag-usapan ng budget. Kailan pa ba yun, mga kababayan, na bulgar? Di ba less than a month ago? Matagal na yan sa inyo? Kailangan naman ura mismo mag-file ng kaso. Kailangan pa yung ilikom ang mga dokumento. Ungas. Pag-file ng cases, pagkatapos na Isalin nyo ito. Pantalyon. Isalin nyo itong tingog-tingog na ito. Hindi yan binoto ng tao, ha? Yung kanilang party list ang naboto, mga kababayan. Tingog. na i-transmit ang impeachment sa Senado. Itinanggi ni Alvarez na may kinalaman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang isinampa nilang reklamo. Kaya nga, di ba? Sino nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung press conference yung blanco. Press ko ni PRRD, mga kababayan. ni dating Pangulong Duterte at ni Tapos nung na-booking na, biglang kambyo si Bangag, mga kababayan, na parang, sige, go na yan. Initiative nila ng Congress Pero dati-rati, nung hindi pa pumutok yung issue ng blanco, sabi ni Bangag, huwag niyong impeach si Sara dahil tempest in the cup, an important. Congressman Ungab. Not a single Filipino will benefit from impeaching Sara Duterte. Ngayon, sige, go na. Charis, Sandro, come here. Mew. Kung kuting si BBM, mga kababayan, mayroon pang mas maliit na kuting. Sandra, come here, baby. Ikaw ang number 1 na mag-sign sa impeachment, ha? I-impeach mo si Sara dahil huhukayin niya ang ating diktador na Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Sabi kasi ng mga buhaya, mga kababayan, bakit tinaon talaga sa impeachment ni Sara? Hello, kayo ang nag-divert. Gumawa ka ng krimen, alangan namang i-file mo yan sa susunod na taon. Kaya nga, gusto siguro nila, mga kababayan, later nyo na lang na i-file. This is the right time. I-file mo yan sa nakaraang taon. Hindi pwede. Nahulaan. Ginawa nila yan recently, kaya kinakailangan aksyonan kaagad natin. Pero may kinalaman ba ito sa pag-impeach ng Kamara kay dito sa... Wala, magkahiwalay It has yan. nothing to do. Bakit niya ipagtatanggol si Sara Duterte, mga kababayan, na in the first place, not in good terms sila ni Sara Duterte? Kaya nga, nakailene ito
Dahil galit ito kay Sara dati mga kababayan, ewan na natin ngayon, medyo peace na sila pero hindi talaga sila totally na friends dahil alam naman natin natanggal ito sa pagiging speaker mga kababayan dahil sa impluensya din noon ni Sara Duterte, di ba? Yung mga loyal na mga congressman kay Sara Duterte noon na nag-traitor sa kanya ngayon, binote out ito si Alvarez. Kaya, it has nothing to do with Sara Duterte. Kasi iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan dito. So anong masasabi nyo dito mga kababayan na at least nakasuhan na ang tambaluslos na mahilig sa singit dyan? Post your comments below.